Weather update tayo mga kapatid, tuloy ang naging bagyo yung binabantayan nating sama ng panahon sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. At ito po ay huling namataan ng pag-asa sa layong 1,075 kilometers east ng northeastern portion ng Mindanao. Yan po ay kaninang alas 2 ng hapon na naging bagyo. At ito pong binabantayan nating sama ng panahon ay nakadikit na sa ating boundary line or stepping on the line po yan. So anumang oras ngayong gabi, posible na po yan makapasok sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. At if ever nasa loob na po yan ng ating PAR, ito po ay mabibigyan ng local name na Basyang o ang ating unang bagyo ngayong Pebrero at ang ating pangalawang bagyo ngayong 2026. Ito po ay napakabagal na kumikilos at may taglay ng lakas na hangin na nasa 55 kilometers per hour. Malapit sa kanyang gitna at kung minsan may mga pagbuksong umaabot sa 70 kilometers per hour. Ito pong posibleng tawagin nating bagyong Basyang ay patuloy na kikilos, pakanluran, papalapit po dito sa areas ng Mindanao at Visayas at maaaring dumikit po dyan sa general area na yan bago pa man pumasok ang weekend. Sa ngayon, hindi po natin ito nakikitang maging isang napakalakas na bagyo, pero yan po ay posibleng umabot sa hanggang tropical storm category bago pa man mag-landfall at maaari po yung bahagyang humina. If ever landfall na po yan dito po sa areas ng Visayas at Mindanao at tatawid po yan dito sa areas ng Visayas hanggang makarating ng Sulusi sa darating na linggo. At meron tayong inaasahang malakas na bugso ng amihan na kung saan yung malamig na hangin nito ang maaaring magpahina dito sa ating binabantayang sama ng panahon. Pero sa ngayon, ito po ay magdadala or posibleng magdala ng malawakang pagulan sa malaking bahagi po ng Visayas at Mindanao, lalong-lalo na bago pa man pumasok ang weekend. So mag-ready po tayo sa mga posibleng epekto ng mga pagulan nito gaya ng mga flash floods and landslides. Sa ngayon, dahil nga nasa boundary line pa lamang natin yan, ay wala pa po yung direktang epekto sa atin, pero yung kanyang trough or extension ay nagdadala po ng maulap na panahon at posibleng kalat-kalat na pagulan sa malaking bahagi ng Visayas, kasama po dyan ng Negros Island Region, maging dito sa areas ng Central Visayas, kasama po dyan ng Cebu at Bohol, at ang malaking bahagi ng Eastern Visayas. Dito naman sa Mindanao, possible po yung ating mga kalat-kalat na pagulan at kung minsan meron din tayong mga thunderstorms sa rehiyon ng Caraga, kasama po dyan ng Davao Region, northern portion ng Mindanao, maging dito sa area ng Zamboanga Peninsula. At kung mapapansin nyo dito sa ating rain map, nakikita natin na kumikilos yung ating mga pagulan. Lalapit po yan dito sa ating landmass o kalupaan as early as Thursday at magpapatuloy na po yung ating pagulan habang tumatawid po itong ating binabantayang sama ng panahon, yung ating posibleng tawaging bagyong Basyang sa darating na weekend. So meron tayong mga possible na malawakang pagulan na maaaring idulot nito. Sa ngayon, dito sa Metro Manila, wala pa po tayong nakikitang direktang epekto or posibleng maging direktang epekto nitong bagyong tatawagin nating Basyang. Maliwalas po ang panahon natin sa umaga hanggang tanghali at pagsapit ng hapon, possible naman yung ating mga isolated o mga dagliang may hinang pag-ulan. Pero sa darating na weekend, habang nasa area na po ng Palawan, itong binabantayan natin sama ng panahon, mas magiging maulap po ang panahon natin dito sa Metro Manila dahil naman niya sa epekto ng ating amihan at ng ating sea light. So paghandaan din po natin yan. At yan muna ang latest sa ating lagay ng panahon. Muli ako po ang inyong weather frontliner, Alvin Puran, na lagi may panahon para sa iyo. Mga kapatid, Julius Babaw po. Para sa komprehensibo at makabuluhang balitaan at talakayan, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.